Alamat ng mais. Noong unang panahon, may isang mabait at masipag na dalaga na nagngangalang Mayumi. Kilala siya sa kanyang kasipagan sa pagtatanim at pagmamahal sa kalikasan. Tuwing umaga, makikita siya sa kanyang maliit na bukirin. Inaalagaan ang mga halaman at pananim. Hindi siya nagrereklamo sa hirap ng gawain sapagkat naniniwala siyang ang sipag at tiyaga ay may gantimpala. Isang araw, habang si Mayumi ay nag-aararo, isang matandang pulubi ang lumapit sa kanya. Marumi ang damit nito, tila pagod at gutom na gutom. May mahina itong tinig nang humingi ng tulong. "Ining, maawa ka sa isang matandang pagod, gutom, at uhaw," pagsusumamo ng matanda. Bagaman kakaunti lamang ang kanyang pagkain, hindi nagdalawang isip si Mayumi. Kinuha niya ang natitira niyang kanin at inialok ito sa matanda. Hindi lamang iyon, binigyan din niya ito ng malamig na tubig upang maibsan ang uhaw nito. Kinagabihan, nanaginip si Mayumi. Isang mahiwagang diwata ang nagpakita sa kanya. "Ikaw ay pinagpala, Mayumi. Dahil sa iyong busilak na puso, ang iyong lupain ay magkakaroon ng isang natatanging halaman na magbibigay ng masaganang ani sa buong bayan." Wika ng diwata. Nagising si Mayumi na may pag-aalinlangan, ngunit hindi niya ito binigyan ng labis na pansin. Kinabukasan, laking gulat ni Mayumi nang makitang may tumubong kakaibang halaman sa kanyang bukirin. Ang halaman ay may mahabang berdeng dahon at bunga na binalot ng ginintuang balat. Nang kanyang balatan ito, tumambad ang maputing butil na malaperlas. Hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng halaman. Agad niyan tinikman ang butil at napansin niyang matamis ito at masarap kainin. Ipinasubok niya ito sa mga kapitbahay at lahat sila ay humanga sa kakaibang lasa nito. Tinawag nila itong mais bilang parangal kay Mayumi na may mabuting kalooban. Dahil sa mais, hindi na nagugutom ang mga tao sa kanilang nayon. Ang dating mahirap na pamumuhay ay napalitan ng kasaganaan. Napansin ito ng hari ng kaharian at inimbitahan si Aling Mayumi sa kanyang palasyo. "Ikaw ay isang huwara ng kabaitan at sipag. Bilang gantimpala, ipagkakaloob ko sa iyo ang isang mas malawak na lupain upang lalo pang mapalaganap ang iyong tanim." Wika ng hari. Mula noon, ang mais ay naging mahalagang pagkain ng mga tao. Ito ay nagbigay ng saganang ani at tumulong sa maraming pamilya. Naging sagisag ito ng kasipagan, kabutihan, at pagbibigayan. Aral ng kwento: ang kabutihan at pagiging matulungin ay may gantimpala. Ang pagbabahagi ng kung anong meron tayo, gaano man kaliit, ay maaaring magdulot ng malaking biyaya. Dapat nating mahalin at alagaan ang kalikasan dahil ito ang nagbibigay sa atin ng pagkain at buhay. Ang pagiging masipag at may mabuting kalooban ay laging may kapalit na pagpapala. Mga tanong sa pag-unawa. Sino si Aling Mayumi at ano ang kanyang katangian? Ano ang hiningi ng matandang pulubi kay Aling Mayumi? Ano ang naging gantimpala ni Aling Mayumi sa kanyang kabutihang loob? Bakit tinawag na mais ang halaman? Ano ang nangyari sa nayon matapos matuklasan ang mais? Ano ang aral na natutunan mo mula sa alamat na ito? Dagdag kaalaman tungkol sa mais. Ang mais ay isang pangunahing pananim sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas. Ito ay maaaring kainin bilang mais na nilaga, inihaw, o ginagawang iba't ibang produkto tulad ng harina,
mais na gatas, at cornflakes. Ang mais ay mayaman sa hibla, bitamina, at mineral na mabuti para sa kalusugan ng tao. Malaki ang papel ng mais sa agrikultura at kabuhayan ng maraming magsasaka sa buong mundo. Ang mais ay isa rin sa pinakamahalagang sangkap sa paggawa ng pagkain ng hayop at iba pang produktong pang-industriya. Ang mais ay may iba't ibang kulay tulad ng dilaw, puti, lila at pula na may kani-kaniyang gamit sa pagluluto at industriya. Ang buhok ng mais o corn silk ay maaaring gamitin bilang tsaa na may benepisyo sa kalusugan, lalo na sa paglilinis ng bato at pantog. Hindi lahat ng mais ay para sa pagkain. Ang iba ay ginagamit sa paggawa ng biofuel, plastic, at mga produktong pang-industriya. Ang pinakamatandang natagpuang bakas ng mais ay may edad na halos 9,000 taon at natuklasan sa Mexico. Ang popcorn na isa sa pinakapopular na merienda sa mundo ay gawa sa isang espesyal na uri ng mais na may matigas na balat at maraming moisture sa loob na sumasabog kapag iniinit. Maraming salamat sa inyong oras at paglahok sa ating kwento ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo mula sa alamat ng mais. Hindi lamang tungkol sa kasaysayan ng halamang ito, kundi pati na rin sa kahalagahan ng kabutihan, kasipagan, at pagbabahagi sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang magbigay ng like, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang iba pa nating makabuluhang kwento at kaalaman. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, paalam at ingat kayo lahat!